Macy's POV. Mahal? Kung mahal mo ko, bakit nagawa mong tumingin sa iba? Seryosong tanong ko. Alam mo, hindi ko maintindihan. Kanina mo pa sinasabi yan eh. Sino bang babaeng tinutukoy mo na ipinalit ko sa'yo? Seryosong tanong niya. Huwag ka na magkaila. Oo, probinsyana ako at walang pinag-aralan. Pero hindi ako tanga. Alam kong niloloko mo ako. Galit kong sagot sa kanya. Ayaw pa rin paawat ang luha sa aking mga mata at patuloy pa rin iyon sa pagpatak. Pakiramdam ko sa sabog na yata ang puso ko sa sobrang sakit na nararamdaman ko ngayon. Hindi kita niloko. Sino bang may sabi sa'yo na niloko kita? Saan mo ba nakuha ang ideya na nagawa ko makipaghalikan sa iba? Seryosong tanong niya. Magkakaila ka pa talaga ha? Bitiwan mo nga ako? Sinungaling ka talaga eh. Halos pasigaw kong bigkas. Wala na akong pakialam pa kung magalit man siya sa akin ng tuluyan. Ang importante lang din naman sa akin ngayon ay ang mailabas ang sama ng loob na nararamdaman ko. Nasira ang phone ko pero nasa messenger ko ang ebidensya kaya huwag kang magsinungaling. Muli kong bigkas at pilit na kumakawala sa pagkakahawak niya sa akin. Alam mo, kanina ko pa naririnig ang tungkol sa babaeng sinasabi mo eh. Pwede bang ipaliwanag mo sa akin ng maayos? Seryosong tanong niya. Gusto mo ng maayos na paliwanag? Pahiram ng phone. Seryosong sagot ko, sabay lahad ng kamay ko sa harapan niya. Seryoso niya akong tinitigan bago niya dinampot ang kanyang phone na nasa bedside table lang at ibinigay sa akin. Kaagad naman ako nag-login sa aking messenger account. Hinanap ko ang pangalan ni Raven at muli kong pinindot ang video na isinend nito, sabay abot ko kay Lucio na noon ay kitang-kita sa mukha nito ang matinding pagtataka. Ayan! Tingnan mo, kadiri ka? Galit kong bigkas at sa galit ko, ibinato ko pa nga sa harap niya ang kanyang cellphone. Mabuti na lang at alisto siya at nasalo niya kaagad iyon. Kaagad niya namang tinitigan ang naturang video. Napansin ko pa nga ang biglang pagtagis ng kanyang bagang bago muling tumitig sa akin. Ito bang isa sa mga dahilan kaya kagalit na galit sa akin ngayon? Seryosong tanong niya. Hindi ko siya sinagot. Pero galit ko siyang tinitigan. Wala ito. Hindi seryoso at nadala lang ako sa bugso ng aking damdamin. Seryosong sagot niya. Pinagtaasan ko lang siya ng kilay at walang sabi-sabing mabilis na naglakad patungo sa pintuan ng kanyang silid. Hindi ako maniniwala. Sinaktan mo ko, kaya ayaw ko na sa'yo. Galit kong sagot at walang sabi-sabing binuksan ang pintuan ng kanyang silid at mabilis na lumabas. Alam kong wala nang patutunguhan ang pag-uusap naming ito. Naglolokohan na lang kami at kahit na ano ang mangyari, hindi na maibabalik pa ang katotohanan na niloko niya ako. Imagine, hindi pa nga kami kasal, nagawa niya nang tumingin sa ibang babae. Tama lang siguro ang desisyon ko na mag-focus muna sa pag-aaral bago ang love. Tsaka, sa ngayon, wala pa akong karapatan para magmahal dahil wala pa akong napatunayan sa sarili ko. Hilam ang luha sa aking mga mata nang mabilis akong pumasok sa loob ng kwarto. Pagkapasok ko sa loob, padapa akong nahiga sa kama habang patuloy sa pag-iyak. Hindi ko alam kung bakit nangyayari ito sa aming dalawa ni Lucio. Pero ang sakit pala. Sobrang sakit. Hindi ko alam kung gaano nakarami ang luha na nailabas ko. Pero dahil siguro sa hangover, kaya muli ako nakatulog. Muli akong nagising na nakadapa pa rin ako at may kung sino na humahaplos sa likuran ko. Hindi ko sana papansinin sa pag-aakalang si Fantasia lang ang kasama ko dito sa silid. Pero nang mapansin ko na medyo mabigat yata ang kamay niya, walang sabi-sabing mabilis akong bumangon para tingnan kung sino ang kasama ko. Ano na naman? Hindi ka pa ba pagod? Tapos na tayong mag-usap eh. Hindi ko na mapigilan pa ang inis ko kay Lucio. Yes, siya na naman. Nakatulugan ko na nga siya ang laman ng isipan ko, tapos muli akong nagising na siya ang una kong nasilayan. Sorry kung nasaktan ka dahil sa akin. Seryosong bigkas niya. Hindi ko naman malaman kung ano ang sasabihin ko, lalo na nang mapansin ko na ang lungkot sa mga mata niya. Ayos lang, tapos na at hindi na maibabalik pa ang mga nangyari. Seryosong sagot ko sa kanya. At takmang bababa sana ako ng kama dahil naiilang ako sa posisyon namin nang bigla niya akong hawakan sa aking kamay. San ka pupunta? Mag-usap pa tayo. Ayusin natin to. Halata ang pagsusumamo sa boses na bigkas niya. Ano pa bang pag-uusapan natin? Meron ka pa bang hindi nasasabi?
Sabihin mo na kasi. Kaagad ko ding sagot sa kanya. Girlfriend pa rin kita at kung ano man namang nakita mo sa video na isinend ng gagong Raven na yun, kaya kong patunayan na walang nangyari sa amin. Seryosong sagot niya. Malay ko ba kung magsasabi ka ng totoo? Nakaingos kong sagot. Missy, alam mo naman na hindi ako sinungaling na tao, di ba? Oo, aminado ako sa halikan na yan, pero hindi ako nagsimula. Si Melissa mismo ang lumapit at humalik sa akin. Gago lang talagang Raven na yon, dahil kumuha din lang ng video, hindi pa niya ginawa sa umpisa pa lang. Seryosong wika niya pero ramdam ko sa boses niya ang inis. Napansin mo ba kung gaano kaiksi ang video clip na yan? Halos wala pang 1 minuto, dahil ayaw ko naman talaga. Pagkatapos sumayad ng labi ni Melissa sa labi ko, itinula ko siya. Talagang gusto lang akong siraan ng Raven na yun sa'yo, dahil malaki ang pagkakagusto niya sa'yo. Gusto niya mag-away tayo para pwede ka na niyang ligawan. Pagpapaliwanag niya, hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Oo nga pala, bakit hindi ko napansin? Sobrang iksi nga lang pala ng video at kung makapag-react naman ako wagas. Iniyakan ko pa nga ng sobra at bigla na lang ako nag-conclude sa isipan ko na may nangyari ng hindi maganda sa pagitan ni Melissa at Lucio dahil lang sa maiksing video clip na yon. Walang nangyari sa amin ni Melissa. Oo, aminado ako na nasaktan ako sa pagtanggi mo sa akin na magpakasal na kaagad tayo. Pero hindi ibig sabihin nun na ayaw ko na. Kaya lang naman natagalan ako sa pag-uwi dito sa bahay dahil sa business trip ko sa ibang bansa. Sinubukan kitang tawagan na makailang ulit pero hindi mo sinasagot ang phone mo at iniisip ko lang na baka busy ka sa pag-aaral kaya ganun. Muli niyang wika, hindi naman ako makasagot. Pakiramdam ko nagmumuka akong tanga sa harapan niya ngayon. Mahal kita, Macy. Wala akong balak na sumuko sa paghihintay sa iyo dahil ikaw lamang ang babaeng pangarap ko na maging akin habang buhay. Muli niyang bigkas. Hindi ko na mapigilan pa ang sarili ko at kaagad ko na namang naramdaman ang pagpatak ng masaganang luha sa aking mga mata. Talaga ba? Hindi totoo yung nasa video? Wala kang balak na iwan ako? Umiiyak kong tanong sa kanya. Isang matamis na ngiti ang kaagad na sumilay sa labi niya at buong pagsuyo na pinunasan ang luha sa aking mga mata. Kung saan naman tumuntong ka na sa edad na 18, tsaka ka naman naging iyakin. Nakikita mo bang sarili mo sa salamin? Halos pumikit na yung mga mata mo, namamagana at ang eyebags mo sobrang laki na. Masuyo niyang bigkas. Wala sa sariling tinabi ko ang kamay niya na nasa pisngi ko at mabilis na lumayo sa kanya. Bumaba ako ng kama at naglakad patungo sa may bintana. So, sinasabi mo ba ngayon na hindi na ako maganda sa paningin mo? Kunwari na iinis kong tanong. Of course not. Kahit na ano pang mangyari, ikaw pa rin ang pinakamagandang babae sa paningin ko. Akin ka lang, Macy. Walang ibang lalaki na pwedeng magmay-ari sa'yo, kundi ako lang. Nakangiti niyang bigkas, sabay baba na din sa kama at naglakad palapit sa akin. Matagal-tagal pa na paghihintay ang gagawin mo sa akin bago mo ako maging asawa. Ayos lang ba sa'yo yon? Hindi ka ba magsasawa? Seryosong tanong ko habang nakatanaw ako sa labas. Mula sa kinatatayuan ko, kitang-kita ko ang swimming pool sa ibaba. Kahit na gaano pa yung katagal, nandito lang ako. For better and for worse, maghihintay ako kung kailan ka maging ready. Mahinang sagot niya, kasabay ng pagyakap niya mula sa likuran ko. Hindi ko naman mapigilan ang mapaiktad dahil sa gulat, pero hindi na ako nagreklamo. Sobrang na-miss ko siya at hindi ko din naman kaya na mawala siya sa akin. Sa kanya ko unang naramdaman ang halaga ko at ngayon ko lang napagtanto na hindi ko pala kayang mawala siya sa piling ko. I love you, Macy. Sorry sa lahat ng mga pagkukulang ko. Sorry kung medyo naging makitid ang utak ko. Sorry, nagdahil sa akin hindi natuloy ang birthday celebration mo. Promise, babawi ako. Muli niyang bigkas, hindi naman ako nakaimik. Kailangan kong timbangin ang lahat. Sobrang nahihirapan din ako sa sitwasyon namin. At kung totoo naman ang mga paliwanag niya ngayon, sino ba naman ako para magmatigas? Nagpaliwanag na siya. Sinusuyo niya na ako. Nandito na siya sa harap ko at nanghihingi na siya ng sorry. Hindi ka na nakaimik dyan. Galit ka pa rin ba? Muli niyang bigkas. Sa pagkakataon na ito, may kalakip ng lambing ang boses niya. Hindi pa ako ready na maging asawa mo, Lucio. Willing ka ba talagang maghintay? Hindi ba magiging mitya sa relasyon natin ang pag-aaral ko? Ang pagtupad ko sa mga pangarap ko? Nahina kong bigkas. Sa pagkakataon na ito, gusto ko ng kalinawan mula sa kanya.
Mas maganda na yung nagkakaintindihan kami. Hindi na. As long as ako ang nagmamay-ari ng puso mo, magiging kontento na ako doon. You can do whatever you want. Pero isa lang ang hiling ko. Bawal ka magpaligaw sa iba dahil may nobyo ka na at ako yun. Mahina niyang sagot sa akin. Automatiko naman nagumuhit ang ngiti sa labi ko at walang pag-aalinlangan na humarap sa kanya. Promise, ikaw lang ang lalaking mamahalin ko at wala nang iba. Hindi lang para sa akin tong ginagawa ko, kundi para na din sa'yo. Gusto kong maipagmalaki mo ko sa lahat, kaya gusto kong makapagtapos muna bago tayo magpakasal. Nakangiti kong sagot sa kanya. Isang masayang ngiti sa labi ang kaagad niyang pinakawalan bago niya ako mahigpit na niyakap. Thank you, Macy. Mahal kita. Mahal na mahal kita. At nandito lang ako para suportahan ka sa lahat ng nais mo. Buong lambing na bigkas niya. Lahat yata ng bigat sa puso ay biglang naglaho. Maaaring miscommunication lang ang nangyari sa pagitan naming dalawa. At masaya na ako dahil magkasundo na ulit kami. Teka lang, may klase pala ako ngayon. Muli kong bigkas habang pilit na kumakawala sa pagkakayapos ni Lucio. Pakiramdam ko wala siyang balak na bitiwan ako, kaya ako na mismo nag-initiate na makawala sa pagkakayakap niya sa akin. Teka lang, bakit ka ba masyadong nagmamadali? Ang tagal nating hindi nagkita at sobrang namiss kita. Huwag mo nang ipagdamot sa akin to dahil wala akong ibang gustong gawin ngayong araw kundi ang yakapin ka lang, Macy. Nahina niyang sambit. Talagang isiniksik niya ang mukha niya sa leeg ko. Lucio, baka hinihintay na ako ni teacher sa ibaba. Teka, anong oras na ba? Bigkas ko na mas lalong humigpit yata ang pagkakayapos niya sa akin. Mukhang wala nga siguro siyang balak na pakawalan ako. Kaya wala akong choice kundi umabsent na naman ngayong araw sa klase ko. Kung saan malapit na ang exam, tsaka naman para mas gusto kong lumiban na lang muna sa klase ng ilang araw. Para lang makasama ko si Lucio palagi. Yes, gusto ko din bawiin ang mga araw na hindi ko siya nakakasama. Sobrang namiss ko din naman siya. At kung pwede lang na wag na muna siyang umalis sa tabi ko. Wala na sila, teacher. Pinauwi ko na dahil cancelled na ang klase mo ngayong araw. Mamamasyal tayo. Malambing niyang sagot sa akin. Ano? Cancelled na naman? Ano ba yan? Kunwari na iinis kong bigkas, kasabay ng pagtingala sa kanya para makita ko ang kanyang muka. Sino bang may kasalanan at kung bakit ka absent ngayon? Look at yourself. Sa palagay mo ba makakapag-aral ka na matino ngayon? Gayong halata pa rin sa'yo na may hangover ka? Seryosong tanong niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapaismid at mabilis na kumalas na sa pagkakayakap niya. Kasalanan mo kung bakit ako nalasing kagabi. Kung pinansin mo lang sana ako kahapon, hindi na sana ako sumama kay DJ na pumunta ng bar. Bigkas ko. Abat ako pang nasisi. Grabe ka na sa akin, Macy. Hindi ko nga alam na sa bar pala ang punta niyo eh. Tsaka ano yung suot mo? Sinong nagbigay niyan sa'yo? Seryosong tanong niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi at pasimple kong ibinaba ang laylayan ng aking pleated short sa pag-asang humaba-haba pa ito kahit kaunti lang. Si DJ kasi pinilit niya akong isuot ito kagabi. Pero bagay naman sa akin, di ba? Ang ganda ko. Nakangiti ko pang bigkas na sinabayan ko pa ng pag-post. Alam kong para akong tanga sa ginagawa ko. Pero dahil boyfriend ko naman na siya, hindi na ako nakakaramdam ng hiya. Bagay naman. Pero hindi na ako papayag na sumama ka pa ulit sa DJ na yan na mag-bar, ha? Nakangiti niyang sagot habang sinisipat niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Opo, promise, hindi na talaga ako sasama sa kanya sa bar. Tsaka masaya na ako ngayon dahil bati na tayo. Nakangiti kong bigkas at tinaas ko pa ang kaliwa kong kamay na para bang nanunumpa. Aasahan ko yan. Ayoko ng pasaway na girlfriend, kaya umayos ka. Pabiro niyang bigkas, kasabay ng pagkunot ng noo niya. Teka, nasan nga pala ang ring na binigay ko sa'yo? Bakit hindi mo suot? Muli niyang tanong. Tinago ko muna. Teka, kukunin ko lang. Nakangiti kong sagot at dali-dali ako naglakad patungo sa aking maliit na drawer at binuksan iyon. Mula sa loob, inilabas ko ang singsing na hinubad ko at ipinakita sa kanya. Tsaran! Isusuot ko na kasi bati na tayo. Buong tamis ang ngiting nakaguhit sa labi ko, kasabay ng muling paglagay ng singsing sa palasingsingan ko. Sinipat ko pa nga iyon ng tingin bago muling naglakad palapit sa kanya habang ipinapakita ko sa kanya ang aking daliri. Ang ganda talaga nito. Muli kong bigkas. Yes,
super ganda. Narinig kong sambit niya at hindi ko mapigilan ang impit na mapatili nang bigla niya na lang akong hawakan sa magkabilaan kong bewang. Direktang tumitig siya sa aking mga mata, kasabay ng pagguhit ng makahulugang ngiti sa labi. Now, pwede na ba kitang mahalikan? Seryosong tanong niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway, kasabay ng sunod-sunod na pag-iling. Hindi pa siguro, bad breath pa ako eh. Kandautal kong sagot. Bigla din akong nakaramdam ng pag-iinit ng pisngi at hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Bad breath? No, hindi ka bad breath. Nakakaadi kaya ang amoy mo at kanina pa ako nagpipigil, Missy. Paos ang boses na bigkas niya kasabay ng dahan-dahan na paglapit ng mukha niya sa mukha ko. Hindi ko pa nga mapigilan ang sarili ko na unti-unting ipikit ang aking mga mata nang tuluyan ng lumapat ang labi niya sa labi ko. Biglang dagsa ng pamilyar na damdamin na lumukob sa puso ko. Hindi ito ang unang beses na naghalikan kaming dalawa. Pero sa bawat pagdampi ng labi niya sa labi ko, ay nararamdaman ko kung gaano ako kahalaga sa kanya. Walang duda, mahal na mahal ko ang lalaking ito at kaya kong ibigay ang sarili ko para mapasaya lang siya. Nag-umpisa sa pagdampi ng labi niya sa labi ko hanggang sa naramdaman ko na lang ang pagiging mapusok niya. Kaagad ko namang tinugon ang mainit na halik niya. Ilang minuto din na magkahinang ang aming labi nang biglang kumala si Lucio. Gusto ko pa nga sana magprotesta dahil nabitin ako, pero bigla din naman akong kinain ng hiya, lalo na at napansin ko kung paano niya ako titigan ngayon. Magpahinga ka muna, lalabas tayo mamaya. Paus ang boses na bigkas niya. Kung nabitin ako, tingin ko mas nabitin din siya. Kaya lang hindi ko talaga maintindihan kung bakit niya itinigil ang halikan namin. Kitang-kita ko sa mukha niya ang matinding pagnanasa, pero hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng paghanga sa kanya dahil nagawa niyang magpigil. Kahit na ang totoo ay ready naman na akong ipagkaloob ang katawan ko sa kanya. Alam kong masyadong maaga pa dahil hindi pa naman kami kasal, pero mahal ko siya at gusto kong ibigay sa kanya ang assurance na walang ibang magmamay-ari sa akin, kundi siya lang. Papadalhan na lang kita ng mga pagkain dito sa loob ng iyong silid. Huwag ka nang bumaba at magpahinga ka na lang. After lunch, lalabas tayo. Nakangiti niyang bigkas. Bumitaw siya sa pagkakayakap sa akin at buong pagsuyo niyang hinaplos ang aking pisngi. Okay na ako, Lucio. Kaya ko nang bumaba para kumain. Nakangiti ko namang sagot sa kanya. Nakakahiya naman kung padalhan niya pa ako ng pagkain dito sa aking silid. Gayong kaya ko naman bumaba. Tsaka nakakahiya din dahil baka kung ano ang isipin ng mga kasama namin dito sa bahay. Baka bigla na lang nilang isipin na pasenyorita ako, which is hindi naman totoo. I insist, kung nahihiya ka, si Manang Petra ang uutusan ko na magdala ng food mo dito. Nakangiti niyang muling bigkas. Isang mabilisang halik sa labi ang iginawad niya sa akin bago siya nagmamadaling lumabas ng aking silid. Naiwan naman akong hindi mawala-wala ang ngiti sa labi ko. Bati na ulit kami at kontento na ako doon. Alam kong simula ngayong araw, magiging maayos na ang relasyon naming dalawa ni Lucio. Nakakapag-concentrate na din ako nito sa aking pag-aaral dahil bati na kami. Sa ganoong bagay, masaya na ako at kontento na ako. Tinupad nga ni Lucio ang promise niya sa akin na papadalhan niya daw ako ng pagkain kay Manang Petra. Napagsabihan pa nga ako ni Manang Petra ng very very light. Nang malaman niya na nalasing ako, nagsorry na lang ako at sinabi ko na hindi na mauulit. Naiintindihan ko din naman dahil alam kong concern lang siya sa akin. Pagkatapos kong kumain, nagpa siya akong maligo para maginhawaan. Nang matuyo ang aking buhok, nahiga lang ako sa kama at natulog. Eksakto 3:00 ng hapon nang muli akong nagising dahil sa haplos ng kung sino sa mukha ko. Nang imulat ko ang aking mga mata, kaagad na sumalubong sa paningin ko ang nakangiting mukha ni Lucio. Hello. Wala ka na yatang ibang gustong gawin ngayong araw kundi ang matulog lang ah. Nakangiti niyang bigkas. Naghihikab pa akong dahan-dahan na bumangon at tumitig sa kanya. Ang hirap kapag may hangover. Feeling ko nang hihina ako. Nakanguso kong sagot sa kanya. Well, ganyan talaga. Kasalanan mo dahil nagpasobra ka ng inom. Ang mabuti pa magbihis ka na. Mag-road trip tayo para bumalik ang energy mo. Nakangiti niyang bigkas. Road trip? Ano yon? Nagtataka kong tanong. Basta, magsuot ka ng komportableng damit ha. Hihintayin kita sa labas. Sagot niya bago siya mabilis na lumabas ng aking silid.
Road trip? Ano kaya ang ibig sabihin nun? Mahina kong pangbigkas bago ako dali-dali na bumaba ng kama. Diretso ako ng banyo para maghilamos at toothbrush bago ako naghanap ng damit sa loob ng walk-in closet na pwede kong maisuot sa aming road trip. Maong fitted pants at body fit na blouse ang napili kong isuot. Pinaresan ko iwan ng white rubber shoes at basta ko na lang itinali ang mahaba kong buhok. Naglagay lang ako ng konting makeup sa aking muka bago ako dali-daling lumabas ng aking silid. Diretso ako sa labas ng bahay kung saan naabutan ko si Lucio na matyagang naghihintay sa akin habang nasa tabi niya ang kanyang big bike. Kaharap niya din si DJ na hindi maipinta ang muka. Ayaw ko nang naririnig na niyaya mo pa si Macy sa labas ha. Hindi pwede. Maotoridad na wika ni Lucio dito. Hindi na nga kuya. Nag-aalala lang naman ako kay Macy kaya ako siya niyaya. Simula kasi nung umalis ka dito sa bahay, parang wala ka na din kasing pakialam sa kanya eh. Seryosong sagot naman ni DJ. Hindi ko tuloy mapigilan ang muling mapangiti. Ano kaya ang magiging reaksyon nila Lucio kapag malaman nila ang tunay na katauhan ni DJ? Magagalit kaya sila kapag malaman nila na bading ito? Minsan aawa na din ako dito kay Sir DJ dahil alam kong gusto niya na talagang magladlad. Kaya lang natatakot talaga siguro siya sa posibleng maging reaksyon ng mga magulang nila. Talagang hindi na dahil kapag ulitin mo to, yari sa akin yung sekreto mo. Seryosong sagot ni Lucio sa kapatid niya. Hindi naman nakaligtas sa paningin ng biglang namutla si DJ. Napatingin pa ito sa akin, kaya naman wala na akong choice pa kundi ang lumapit na sa kanila. Missy, alam ba ni kuya? Kumpronta kaagad ni DJ sa akin pagkalapit ko. Ang alin? Wala akong sinabi ah. Diretsahan ko ding sagot. Nagtatanong ang mga matang tumitig ako kay Lucio pero wala akong nakuhang matinong sagot mula dito. Matamis lang ako nitong hinitian, sabay akbay. So, ready ka na? Let's go. Nakangiti niyang pagyaya sa akin. Alanganin naman akong tumango bago ako tumitig kay DJ. Napansin kong hindi ito mapalagay habang palipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ng kuya niya. San ba kayo pupunta? Pwede bang makausap sandali si Macy kuya? Nakikiusap na wika niya sa kuya niya pero mabilis naman na umiling si Lucio. Nope. And wag mong sisihin si Macy kung paano ko nalaman ang sekreto mo. Wala siyang sinabi. Remember bro, kapag may apoy, may usok. Kaya kung ako sa'yo, kumuha ka ng magandang tiyempo para masabi kina mami at daddy ang malupit mong sekreto na itinatago sa amin. Nakangising bigkas ni Lucio sabay tapik sa balikat ni DJ bago ako nito inalalaya na makasakay sa kanyang big bike.